So, ayan. Welcome ulit sa ating video lesson tungkol sa bagong forms or yung New ALS Forms 2020. Nandito pa rin tayo sa Recognition of Prior Learning. This time, ang pag-uusapan natin ay yung RPL Form 2 at meron itong pamagat o title na Record of Training. So kung maaalala nyo doon sa old forms, meron din tayong tinatawag na record of training pero meron pa siyang kasama. Bali, record of training and skills. Kung saan nandun yung skills mo, andun din yung pangalan ng training mo. Yun nga lang, ang naiba dito sa bagong form ay yung title nung mismong form. 'Di ba? Nung nakaraan, record of training and skills yung nandoon sa lumang form. At isa pa, tulad nga ng sinabi ko, nadagdagan nito nung level BL, LE, AE at junior high school. Ayan. So makikita nyo yung itsura mamaya at kung paano sasagutin yung form na ito. Okay. So basahin lang muna natin kung ano yung instructions kung paano sasagutin yung form na to. Ayan. Sabi niya dito, this form or records the formal training that the learner has completed. So, we are talking about formal training ha, formal. Hindi siya yung informal or non-formal training lang. The formal training will normally be work-related, okay? May kaugnayan daw sa trabaho, or may have been carried out in the community. Pwede rin naman na galing ng community. Okay? If the learner does not have formal training, he or she will not complete this form. Ayon. So, kung wala kayong formal training o wala kayong formal na pagsasanay o training, hindi nyo na kailangang kumpletuhin yung form na to. Okay? Ano yung tinutukoy ko dito na hindi na kailangan kumpletuhin? So, makikita nyo yun mamaya. Next, this form can be accomplished in mother tongue, in Filipino, or in English. Ayan. So, pwede palang i-accomplish to, pwedeng sagutin ito ng Filipino, English, tsaka mother tongue. Depende kung saan kayo mas komportable. The ALS teacher may assist the learner or complete this form if the latter is not confident to do so at the start of the learning sessions. Pwede kayong i-assist ng inyong teacher. So ako, pwede ko kayong i-assist para ma-complete nyo yung form na to. Okay? Ito yung sabi sa instructions. Okay. This form adds to the information collected in the documentation of life experiences. Life and experience na yung title niya. Nagkamali yata ng type. Ayan. So, di ba naalala niyo yung unang lesson natin, yung RPL 1? Meron kayo doon na mga listahan, meron kayo doon na mga listahan ng inyong mga experiences o ng inyong mga karanasan. Ayan. So, pwede nang maging ito, parang ebidensya na nagkaroon nga kayo ng experience doon sa bagay na yon. Okay? Kung meron kayong training ha. Tapos, maaari kasing makadagdag sa impormasyon na nilagay nyo doon sa RPL 1 itong form na to. Okay? Kaya siya nakalagay dyan. This form adds to the information collected na makikita doon sa life experiences ninyo. Okay? The information in this form should be used by the ALS teacher to help the learner develop the individual learning agreement. So, makakatulong din yung impormasyon na nandito sa form doon sa gagawin ninyong individual learning agreement. Sabi ko nga sa inyo, ang RPL forms ay tungkol sa sarili ninyo, tungkol sa background ninyo. Okay? Pinapa-accomplish namin ito sa inyo upang malaman namin kung meron na ba kayong experiences or background sa ganitong bagay.
'di ba? Para magkaroon din naman kami ng idea kung ano na yung mga alam ninyo at kung ano na yung mga nagawa ninyo in the past or kung meron man sa present, 'di ba? Okay. So ito lang yung continuation niya. Sabi dito, the ALS teacher will validate the information and evidences of the learner. So, syempre, i-validate namin yan. Titingnan namin kung yung pinakita nyo ba ay swak sa nilagay nyo dito sa form. Okay? So, malalaman nyo mamaya kung ano yung mga evidences na tinutukoy ko dito. The form should be included in the working portfolio. So, nabanggit ko na rin before na dalawa ang inyong portfolio. Isang work folder at saka isang presentation portfolio. Ito palang RPL Form 2 na to or yung record of training ay kasali sa inyong work folder. Pero meron siyang sinabi dito, it should also be included as one of the selected items for the presentation portfolio if or when the learner decides to have the portfolio assessed as part of the expanded ALS ANE certification system. Ulitin ko ha, yung form na to ay dapat nakasali sa inyong work folder. Pero kung ikaw ay mag-e-exam or if you wish to certify your portfolio or kung gusto mong ma-assess o gusto mong idaan sa portfolio assessment yung iyong nagawang portfolio, yung form na ito ay dapat na makikita doon din sa presentation portfolio. Diba sa RPL1, sabi ko sa inyo kasali yun sa work folder at saka sa presentation portfolio. So ganito siya. Ito yung inyong work folder. Ito yung inyong presentation portfolio. So naalala nyo, ginawa natin yung RPL Form 1, Documentation of Life Experience. So ang sabi ko, ilalagay yun sa work folder. Ngayon, pag mag-e-exam na kayo, kukunin natin yung RPL Form 1 na yan or magkakaroon kayo ng portfolio assessment ha. Kukunin natin yung RPL Form 1 na yan, ilalagay natin dito sa inyong presentation portfolio. Maliwanag po Ngayon, kung gusto mong magkaroon ka ng kopya sa parehong portfolio na yan, pwedeng i-xerox na lang si RPL Form 1, ililipat dito sa presentation portfolio yung original, ilalagay nyo dito sa work folder yung Xerox copy para lang magkaroon ng copy si work folder. Pero kung hindi naman, depende rin sa sinasabi ni teacher o sa instructions na sa mga susunod na araw pa, pag sinabi niya na isa lang ang gagawin. Pero isasama na itong RPL sa presentation portfolio kapag ka magkakaroon na ng portfolio assessment. Okay? So, ito naman tayo sa RPL Form 2, yung record of training. So, kung nasa work folder siya at wish nyo na magkaroon ng assessment sa inyong portfolio, lalagay lang natin siya sa presentation portfolio. Okay? So, paano ba natin sasagutin itong form na to? Yan. So, simulan natin. Ito yung itsura ng ating ALS RPL Form 2. So, isa-isahin natin ha. Okay, name of learner and then yung inyong community learning center, ano yung level, pati yung name ng inyong ALS teacher. So, sabi niyo dito, directions, write on the columns the required details of the trainings you completed. So, ilalagay daw natin dito yung detalye ng mga training na inyong natapos. Okay? So, simulan natin. Title of the training program, skills, inclusive dates, organizer, pati yung evidences. Yan. Ang maganda sa form na to, meron na siyang Filipino translation. Kasi yung sa old form, wala. Kaya maraming nagtatanong kung paano sasagutin. Pero this time, feeling ko madali lang tong gawin. Kasi pinadali nila ng husto yung form na to. Okay.
Sige, simulan natin. Title of the training program, titulo ng pagsasanay. So, halimbawa, meron tayong naganap o meron kayong inatenan na training. Ayan. So, sa old form, ito rin yung aking example. So, gagamitin ko lang ulit siya dito sa bago. Kaya kung halimbawa nakapag-accomplish na kayo ng luma, pwede nyong ilipat lang yung inyong sagot doon dito sa bagong form. So, ano yung title? Welding SMAW NC2. Ano yung skills na o kakayahang natutunan ninyo doon sa training? O, di ba? Welding yan. So, ano yung mga skills doon? Ano yung mga kasanayan doon? Welding, ano pa? Grinding, cutting, ayun. So, yun yung mga skills na natutunan nung umattend kayo nung training. Kailan nyo ito inatenan? O, kailan ito naganap? So, nagsimula ito nung June 9, 2019. Tapos natapos ito ng August 10, 2019. So, ilang buwan yan? June, July, August. So, 3 months yan. 3 months kang nag-training ng welding. Okay? Sino ang organizer or nag-sponsor nitong training na yan? So, pwedeng ilagay dito kung ang barangay ang nag-sponsor, ilagay dyan yung barangay. Kaya naman, kung hindi ang barangay, yung TESDA. O kaya naman yung NGO. May mga training kasi na ini-sponsoran ng mga non-governmental organizations. Libre yon na mga training, di ba? O kaya naman, company. Kung halimbawa na nakapagtrabaho ka na before, tapos sinagot ng company nyo yung training, pwede mong ilagay dyan yung pangalan ng company na nag-sponsor ng training na yon. Okay? And then, ano yung evidences o katibayan na hahanapin namin? Okay? O na ipapakita ninyo. Una, syempre, kung yan ay NC2, yan ay National Certificate. Yung National Certificate na yan, binibigayan usually ng ng TESDA. Kung TESDA ang nagbigay. Pero nakalagay kasi dito sa title of the training natin ay NC2. So, ang nagbibigay lang naman ng NC2 na yan, National Certificate Level 2, ay TESDA. Okay? Kasi karamihan sa TESDA, dinadaan nila yung mga training sa barangay. Okay? So, pwedeng ipakita yan yung inyong NC2 certificate o yung National Certificate. And then, ano pa yung pwedeng ebidensya or katibayan? Yung training certificate. Siyempre, kung ang nagbigay ay barangay, meron din yung kaakibat na training certificate. Katibayan na kayo ay nag-training mismo nung welding. Diba? Ano pa? Certification from barangay. O kaya sa teacher, o kaya sa trainer. So, kung halimbawang hindi pa kayo nakakuha nung national training, pati training certificate, pwede kayong humingi ng certification sa barangay mismo o kaya sa teacher ninyo or trainer ninyo. Patunay na kayo ay nag-undergo o kayo ay nag-training. And then yung training portfolio. Ayan, marami akong estudyante na nag-training ng welding, tapos pinagawa sila ng training portfolio. Parang portfolio lang din yan sa ALS yung i-compile nila lahat ng kanilang gawa. Paano nila i-compile? Through pictures, gamit yung mga larawan. So, kada gawa nila everyday, kada pasok nila sa isang araw, meron silang documentation. Okay? Bilang pruweba o ebidensya na sila ay umattend at nakatapos ng training. So, pwede yun ang ipakitang ebidensya. Okay. And then, huwag kakalimutan syempre yung pangalan mo, yung pirma over printed name, yung date kung kailan pinasa, sino yung iyong teacher, at yung date kung kailan niya yan kukunin or kailan niya napirmahan. Usually, pagka pinasa yan, yan na rin yung date na nilalagay dyan. Okay. Ma'am, paano yan? Meron pa bang ibang halimbawa ng training? Ito yon. Bibigyan ko pa kayo ng halimbawa. Halimbawa naman, kayo ay umattend ng training ng computer servicing. Ito tungkol naman to sa mga computer ha. Ano yung skills na natutunan nyo doon? Basic operation, yan.
Tinuruan kayo sa training kung paano mag-operate ng computer. 'Di ba? Troubleshooting, kapag kami mga problem sa computer, paano nyo yun gagawin? Paano nyo yun isosolve? Kaya siya troubleshooting. And then, ano pa yung natutunan mo doon sa training? Tinuruan kayong mag-repair at saka mag-format nung hard disk or yung mismong computer parts. 'Di ba? Kailan ito nag-training? Kailan ito naganap? Noong January 9, 2018 hanggang June 10, 2018. O ilang buwan yan? January, February, March, April, May, June. So, yung computer servicing na training na to ay dumaan siya ng kinailangan ng 6 months para matapos itong training. Okay? So, 6 months yan. Pero usually sa mga barangay or sa liro, meron yan, short courses lang, hindi aabot ng 6 months, baka mga 3 months lang. Ganun lang kabilis. Okay. So, halimbawa dito sa example natin ay natapos siya ng 6 months. So, June 10. Ang nag-organize or ang nag-sponsor nung kanyang training ay barangay. Okay? Pwede rin naman TESDA, NGO, o kaya sabi ko nga kanina, yung company o yung kumpanya kung nakapasok ka sa trabaho na niyan, 'di ba? Tapos binigyan lang kayo ng training. Okay? And then ano yung ebidensya? Parang pareho lang nung nasa una, national certificate, training certificate, certification, pati yung training portfolio. Ayan. So, huwag kakalimutan syempre yung pangalan ha, pati yung pirma, itong madalas nakakaligtaan. Okay? Oh, meron pa, isa pa. Halimbawa naman, umattend kayo ng training, ang title nun ay Wellness Massage. O, ito, usong-uso to. Marami ako mga estudyante na umattend ng ganitong training kasi libre to talaga sa barangay eh. Okay, minsan nga dumadayo pa sa school. Ayan, ano yung skills na natutunan niya doon? Massage techniques, yan. Pwede rin naman na, ano pa ba yung mga natututunan doon bukod sa massage techniques? Yung kung paano ka tatanggap ng customer, 'di ba? So yun, skills din 'yon. Kailan siya napabilang dito sa training na to? O kailan siya nagumpisa? Noong January 6, 2020 hanggang June 6, 2020. O ilang buwan yan? 6 months din yan na training. Sino ang sponsor o nag-organize nitong training? Peso. Okay, yung peso, ito ay sa City Hall eh. Usually binibigay ito sa mga graduate ng o undergrad ng high school, pati mga college. Basta pasok sa edad. Yun. Meron din kaming ALS dyan na nakapasok sa peso. Okay. Tapos may sahod din yan pagka under ng peso. So bukod sa may training allowance na, meron pa silang future na trabaho talaga pag peso ang nag-sponsor. So ano yung ebidensya dito? Yung training certificate. Pwede rin yung training portfolio, yung pictures, 'di ba? Ito yung sinasabi ko. Basta pagka sinabi kong training portfolio, nandun na yung pictures, yung collage, kung ano yung ginawa ninyo. Okay? Tapos, yun nga, huwag kakalimutan yung name, signature over printed name, yung date kung kailan ipinasa, pangalan ni teacher, at saka yung date. Yan. Okay. Pictures of training. Yan, may pahabol. Okay. So, ganito. Paano kung marami kang training? O, yun. So, let's say, pagsamasamahin natin yung kanina na naibigay natin na mga halimbawa ng training. Una, yung wellness massage. Ayan. Nilipat ko lang dito yung kaninang sinagutan natin, di ba? Yung welding. Ayan. Yung computer servicing.
Ayan. So, sa wellness massage niya, ang kanyang skills ay massage techniques. Kailan yun? January 6, 2020 hanggang June 6, 2020. Ang organizer ay peso. Ang kanyang pinakitang ebidensya o katibayan dito, yung pictures of training. Yung sa welding naman niya, ang skills na natutunan ay welding. Kailan? June 9, 2019 to August 10, 2019. Ang nag-sponsor nun ay barangay at ang pinakita niyang ebidensya o katibayan dito ay national certificate, yung NC2 niya. 'Di ba? Nung umattend naman siya ng training ng computer servicing, ang skills na natutunan niya ay troubleshooting and coding. Noong January 9 hanggang June 10, 2018. Okay? Ang sponsor nun or organizer ay yung company nila. Okay? And then yung katibayan na pinakita niya ay training certificate. Ayan. Kung mapapansin ninyo, kung marami kayong na-attenan na training, mas mainam kung uunahin ninyo yung latest. Okay? Yung latest na training ninyo para madaling makita na ito yung pinakabago mong na-attenan na training. Okay, tingnan nyo to, 2020, 2019, tas ito 2018. Kung meron pa dyan, idagdag nyo lang yan. Okay, so ganyan din naman yung proseso ng pagsagot dyan. Okay. Yan. Paano naman po, ma'am, kung wala po akong formal training? Okay, sabi dito, this form or records the formal training. Okay? If the learner does not have formal training, he or she will not complete this form. Hindi mo na po kailangan kumpletuhin. Hindi mo na kailangan maglagay ng kahit ano dito. Okay? Blankohan lang ito. Pero, isasama ito sa work folder. Okay? At huwag kakalimutan pa rin yung pangalan, yung date, tsaka yung pangalan ni teacher, at tsaka yung date dito. Okay? So, ito pong form na to ay dapat nakasama sa inyong work folder. Kung halimbawa na gusto nyo nang magpa-assess ng inyong portfolio, sabi ko nga kanina, itong form na to ay dapat nakasali sa presentation portfolio. Okay? So, kung may tanong, pwedeng i-PM si ma'am. Pwedeng magtanong sa kanya. Okay? So, abangan niyo yung susunod na video lesson ko sa next form. Okay? Thank you so much. Sana wag kayo magsawang makinig sa aking video lessons. Okay? I'm happy to serve. Wow, parang Jollibee. Okay? Sige, so learn with me. It's me, Teacher Mira. Thank you very much.